Vintage cake tayo ngayon for today's video. Siyempre, December cake order pa rin. Ito nga pala ay order sa akin ni Ma'am Kimberly. Repeat client ko nga pala siya. Thank you, Ma'am. Thank you sa palaging pag-order. At bago pa tayo humaba, ay simulan na natin. First time ko nga pala gumawa ng vintage cake. Actually, ang kasabay nito ay yung heart shape din na ginawa ko na minimalist. Yung color purple and pink. Ang size nga pala ng cake na to ay 6x5 moist chocolate cake at meron siyang chocolate frosting. Hindi ko na pala napakita kung paano ako nag-crumb coat. Hindi ko pala napakita sa video. Ito na nga pala yung aking ginagawa. Sa totoo lang ay medyo nahirapan akong magpakinis ng cake. Kasi naman ay puro kanto. Mabuti na lang white lang yung color ng cake. Hindi na ako mahihirapan. Wala pa din naman nagpapagawa sa akin ito. Syempre, challenge na naman. At ito'y ating tatanggapin at wala naman tayong inuurungan. Charot. Ito nga palang print dyan. Ano bang tawag dyan? Cardstock name. Ilagay ko na lang sa comment section kung saan ko siya na-order. Very responsive nga pala si seller. At ang bilis niya na-ship yung item. Medyo nagagalgal ako mga mi sa letter S. Ano ba yan? At eto na nga, nag-start na nga ako mag-pipe. Ang ginamit ko nga pala na piping tip dyan ay T66 dyan sa ibabaw na part. And then yung nasa baba, yung maliit na piping tip is 6B. Nagtingin naman ako sa Google at iyan yung nakita ko na nagmamatch. So, pakicorrect ako mga mig if mali po yung aking mga sinabi. Sa totoo lang ay nag-enjoy naman ako sa paggawa ng vintage cake. Since first time ko nga gawin ito mga mi, at nakaka-challenge nga din yung paggawa nito kasi totoo lang ay kinakabahan din ako habang ginagawa to. Kasi parang ang hirap magkamali. Dapat talaga ay palaging pulido yung ating ginagawa. Sa totoo lang parang hindi pa nga ako masyado nagagandahan sa paggawa ko dito. Ang tip ko nga pala dito bago tayo mag-pipe ay i-chill muna natin na mabuti yung ating pinaka-icing para pag nag-pipe tayo ay hindi siya masyado malambot. Kagaya niyan, meron nga pala akong mali dyan at inulit ko nga pala yung pinaka-rosette nito. Mabuti na lang ay palagi nagagawa ng paraan. May mga part pa nga dyan na hinahirapan akong pakinisin, di ba? May black pang konti. Pero nasabi ko naman ay matatakpan naman siya ng mga pipe. O di ba? Para-paraan lang mga mi. Ito nga pala yung ginamit ko mga mi, silver edible dust. Ang tip ko nga pala dito ay pag nag-spray tayo medyo malayo ng konti sa cake kasi the more na malapit siya ay mas babakat yung pinaka-silver niya. I mean, naipon siya sa isang side at ay yung sapat lang para magkaroon siya ng shiny shimmering effect. Ganito nga pala yung sample inspiration na nisend sa akin ni client. Ako na lang din yung nag-isip ng mga pipe. O di ba? Natapos na din yung cake. So ano sa tingin niyo mga mi, maganda ba? Nakuha ko ba yung cake design? Sa totoo lang ay ako na lang yung nag-isip ng mga pipe sa mga baba. Kasi ay top view lang yung nasend sa akin ni client. At nakaka-proud talaga kapag nakatapos ka ng cake. Feeling ko ang ganda ng pagkakagawa ko. At ipapakita ko nga pala yung mga sample cakes na pinagawa sa akin ni client before. Mga ilan beses na ba siya nagpagawa sa akin? Siguro mga 4 times na. Ito nga pala yung mga cakes na pinagawa niya dati. O diba? Nakakatuwa kapag meron tayong mga repeat clients na palaging nagtitiwala sa atin. So hanggang dito na lang mga mi. Sana'y nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching.